Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu at magandang araw sa ating lahat. Ako po si Raysani Kusain at ngayong araw ay aking tatalakayin ang ilan o karugtong ng ekosanaysay na kung saan ang una-unang tagapag-ulat ay natalakay na kung ano nga ba ang ekosanaysay. Ano nga ba ang ekosanaysay? Ang ekosanaysay ay isang uri ng sanaysay na tumatalakay sa mga isyu na kung saan ang paksa ay may kinalaman sa kalikasan, kapaligiran at ang relasyon ng mga tao dito. Sa ganitong uri ng sanaysay, ang may akda ay pinapahiwatig niya ang kanyang mga pananaw, saloobin o pagsusuri tungkol sa mga suliranin na kinakaharap ng kalikasan tulad ng polusyon, pagbabago ng klima, deforestation at iba pang patungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Narito ang ilan sa mga pananaw o saloobin ng mga mayakda katulad ni Ursula Hayes at Timothy Morton. Una, ang sense of place and sense of planet, the environmental imaginations of the global ni Ursula Hayes. Ano nga ba ang nakapaloob dito? Narito ang akda ni Ursula Hayes na aking munang babasahin ang kanyang salin bago ito talakayin. Sa paunang salin, ang sense of place and sense of planet ay nag-aanalisa ng relasyon sa pagitan ng imahinasyong pandaigdig at ng ethical na commitment sa lokal na nangangalaga sa kapaligiran. Ang ideya at mga sulatin patungkol dito ay nagsimula pa noong 1960s hanggang sa kasalukuyan. Pinagsama nito ang malalim na teoretikong talakayan na may detalyadong pag-aanalisa ng nobela, tula, pelikula, computer software at mga na-install na likhang sining mula sa US at ibang bansa na naisalin sa bagong ugnayan ng daigdig, national at lokal na anyo ng kamalayan. Sa makabagong anyo ng forma, pinagsama nito ang alegorya, epiko at kabuoang tanawin ng planeta na may makabago at postmodernismong stratehiya ng fragmentation, montage, collage at zooming. Sa mabilis na pag-unlad sa diskursong pangkapaligiran, ipinahayag ni Ursula Hayes ang bagong eco-cosmopolitanismo. Sinabi niya, "The book is nothing less borders." Bruce Robbins, Columbia University from Amazon, gathers the most politically serious and aesthetically challenging of contemporary writers in order to take us beyond the reassurance of a return, Mother Nature. Ibig sabihin, pinupunto ni Ursula Hayes na kinakailangang pagtuunan ng pansin ang mga kontemporaryang manunulat ang pag-aaral patungkol sa pangkalikasan upang malaman ang tunay na kahulugan nito. So, ibig sabihin, ang sense of place and sense of planet ni Ursula Hayes ay isang konsepto na naglalayong pag-aralan kung paano konektado ang lokal at pandaigdigang pananaw sa kalikasan. At paano ito maaaring magdulot ng mas malalim na ethical na pananagutan sa pangangalaga ng kalikasan o kapaligiran. Sa madaling salita, binibigyang pansin nito na ang ating mga lokal na ugnayan sa kalikasan ay hindi hiwalay sa mas malawak na pandaigdigang pananaw. Dapat ang ating pananaw sa lokal ay hindi siya hiwalay sa pandaigdigang pananaw natin sa kalikasan. Ang konseptong ito ay nagsimula pa noong 1960s at gumagamit ng iba't ibang anyo ng sining at teknolohiya mula sa nobela, tula, pelikula hanggang sa mga likhang sining at computer software upang maipakita ang bagong pananaw na nag-uugnay sa lokal, pambansa at pandaigdigang kamalayan tungkol sa kapaligiran. Sa makabagong pagtalakay, pinagsasama nito ang tradisyonal na anyo gaya ng alegorya at epiko sa postmodernong pamamaraan ng pagtingin gamit ang fragmentation, montage, collage at zooming na tumutulong sa mas malalim na pag-unawa ng mga isyong pangkalikasan. Ayon kay Ursula Hayes, ang eco-cosmopolitanismo o ang ideyang kailangan natin
ay ng mas malawak na pananaw sa kalikasan na hindi limitado sa lokal o hindi lamang siya nakapokus sa lokal o nasyonal na konektado. Sinabi niya na kailangan din nating lampasan ang nakasanayang pagbabalik sa inang kalikasan upang makita ang mas malalim at makapangyarihang ugnayan ng tao sa kapaligiran, na kung saan ang layunin nito na hikayatin ang mga kontemporaryong manunulat na tuklasin ang tunay na kahulugan ng ekolohiya upang maipakita ang mahalagang papel ng tao at kanilang responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan sa isang pandaigdigang antas. At ang sunod naman sa pagsasanay, sa ika-4 na pagsasanay ay ang Ecology Without Nature, Rethinking Environmental Aesthetics ni Timothy Morton noong 2009. So akin munang babasahin din ulit ang salin nito. So ang Ecology Without Nature, nangatwiran si Timothy Morton na ang pagbibigay ng definisyon sa kapaligiran ay ang imahen ng kalikasan mismo. Ang mga manunulat sa ekolohiya ay nagpanukala ng isang makabagong pananaw sa mundo. Ang kanilang punto ay upang maipresenta o maipreserba ang yamang likas sa mundo. Ang sakuna ay isa sa mga problemang kinakaharap ng ekolohiya kung saan tayo kasalukuyang naninirahan. Nagbigay si Morton ng isang pahayag. Sabi niya na upang magkaroon ng tamang pananaw sa ekolohiya ay kinakailangan nating layain ang ideya ng kalikasan. Ilan lamang ito sa ideya ng dark ecology. May ibang balangkas si Timothy Morton sa kanyang libro na Ecology Without Nature. Una, ang dark ecology ay may makatotohanang pagsasaayos sa kalagayan ng tao nang hindi gumagamit ng optimismo o fatalistic na pahayag. Pangalawa, ang dark ecology ay may potensyal na maging makabagong pag-aaral sa ekolohiya na aspeto. So, si Timothy Morton, na kung saan isa sa kanyang aklat na Ecology Without Nature ay ito ay nagpapahayag ng ideya na ang konsepto ng kalikasan mismo ay isang hadlang sa tunay na pag-unawa at pag-isip sa ekolohiya. Sinasabi niyang ang labis na pagtutok sa kalikasan bilang isang hiwalay na bagay o konsepto ay humahadlang sa atin sa tunay na pagtanggap at pagharap sa ekologikal na mga krisis. Ang dark ecology, sabi ni Morton, ay isang alternatibong pananaw na nagsasabing sa halip na tignan ang kalikasan bilang isang perpektong bagay na dapat itangi o ilagay sa pedestal, dapat tayong magkaroon ng mas makatotohanang pananaw. Ang dark ecology ay nagpapakita ng isang mas malalim at madilim na pagtingin sa relasyon ng tao sa kanyang kapaligiran. Isang pagtingin na hindi nagpapakita ng labis na pag-asa o takot sa kabuuang pagkasira. Sa ganitong paraan, hindi na tayo nagiging sentimental sa idea ng kalikasan, kundi nakikibagay tayo sa tunay na estado ng kapaligiran at binubuo ang mga aksyon at pag-iisip batay sa realidad. Para kay Morton, mahalagang bitawan ang konsepto ng kalikasan upang makalikha ng mas malalim na pag-unawa sa ating ekolohiya. Ang dark ecology ay isang malikhaing paraan ng pag-iisip na pwedeng ituring na punk rock o experimental sa larangan ng ekolohiya dahil sa kakaiba at prangka nitong pagtrato sa ugnayan ng tao at ang kalikasan sa mundo. Sa kabuuan, ang akda nila Ursula Hess at Timothy Morton ay nagpapakita ng isang makabago at kritikal na pananaw sa ekolohiya at sa relasyon ng tao sa kapaligiran o kalikasan. Si Ursula Hess, sa kanyang konsepto na sense of planet and sense of place, ay naglalarawan na palawakin ang ating pananaw sa kalikasan mula sa lokal patungo sa isang pandaigdigang kamalayan. Pinapakita niya na ang mga lokal na pananaw ay konektado sa mas malawak na sistema ng planeta. At
hinihikayat ang isang eco-cosmopolitanismo na nagpapakita ng ating responsibilidad hindi lamang sa ating lokal na kapaligiran, kundi pati sa buong mundo. Samantala, ang kay Timothy Morton naman sa pamamagitan ng kanyang konsepto ng dark ecology ay nagmumungkahi ng isang matapat at hindi idealistikong pananaw sa kalikasan. Tinutulak niya ang ideya na kailangan nating bitawan ng romantisadong konsepto ng kalikasan upang tunay na maunawaan natin ang mga epekto dito at upang maging mas epektibo sa pagharap sa mga isyong ekolohikal. Ang kanilang mga pananaw ay nag-aanyaya ng mas malalim na pag-iisip sa pangkapaligiran na naghihikayat sa mga mambabasa na maglaan ng mas malawak at mas makatotohanang kamalayan na kusan isang pananaw na lampas sa tradisyonal na ideya ng kalikasan at tumutungo sa isang mas responsableng pananagutan sa ating koneksyon sa mundo. At yun lamang po, maraming salamat.